live on our FB page is DA Present Truth Online Study. Mabuti na lang may another page po tayo na atin pong ma-live itong ating programa po sa Prophetic Insight. Yung SDA online study po natin ay pwede rin po tayo makashare doon. Ngunit hindi po tayo maka-live doon. At pasalamat tayo sa Panginoon na may mga provisions na magpapatuloy pa rin po ang gawain. At nawa ay sa ating pagpatuloy po ng pag-aaral ay we will learn a lot in this. Ito po ay Prophetic Insights on Smyrna, which is a continuation of the study where this is the church that would suffer persecution. So, ang sino mang nakakaranas ng persecution can learn a lesson from the Church of Smyrna, na kung saan ang atin pong theme for our series is Prophetic Lessons from the Seven Churches, na kung saan ay mayroon po tayong connection as Seventh-day Adventist Church. Okay? So, the SDA Church connection. So, anong connection natin? Okay, yun po yung purpose. Okay, now, bago po tayo manalangin, ito po yung ating prayer thought. Yung ating pagbibigay pugay sa ating Panginoon at atin pong pag-iisipan ang mga salitang ito. Ayon po sa Testimonies for a Church, Volume 5, page 81. Okay? Ito po yung tinatawag natin na insights na makukuha po natin doon. The time is not far distant when the test will come to every soul. The observance of the full Sabbath will be urged upon us. The contest will be between the commandments of God and the commandments of men. In this time, the gold will be separated from the dross in the church. Kaya nga po, mayroong quarry. So there will be a quarry in the church where those who are truly gold will be tested. Na kung saan ay darating po talaga na mayroong pagsubok na ating kakaharapin upang tayo maging dalisay na parabagang pure gold. So ang atin pong nais dito, pray for strength and faith to endure trials and persecution. So ito po yung focus ng ating pananalangin. Maari lamang po mga kapatid na during the week ay you can pray for this, na manalangin po tayo para sa lakas at katapatan sa gitna ng pagsubok. Marami pong mga pagsubok na kung saan atin pong matungayan po dito sa propesiya, sa kasaysayan din po sa Iglesia ng Smyrna. Hilingin po natin ang katampangan upang manatiling matatag sa harap ng pag-uusig. Ayan. So, paano po tayo maging matatag kung wala tayong lakas? Kaya nga po, hilingin natin sa Panginoon ang kalakasan para magkaroon po tayo ng tagumpay sa ating pagkikibaka. Magsumamo ng biyaya ng Diyos upang makapanatili hanggang wakas. Dahil ayon po sa Matthew 10 verse 23, ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Kaya nga po, seek the Holy Spirit's power to remain faithful until the end. Yun po yung ating hilingin sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, kami po ay lubos na nagpasalamat muli na nandito po kayo, nandito rin po kami virtually, na nais po namin na kayo po ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin, na wala po kaming kakayanan kundi amin pong tinatanggap na kami po ay mahina, kaya nga po nais namin na ibalik sa inyo ang papurit, pasasalamat dahil sa kaluwalhatian, biyaya at na inyong pinagkaloob, at amin pong maranasan na kayo po ang siyang
mamayani sa aming mga buhay. That our lives will be victorious, Panginoon, na wala kaming kakayanan kundi amin pong iniling sa inyo ang kalakasan espiritual upang aming pananggumpayan ang mga hamon sa buhay, especially when there are trials, persecution that will come, ay magtagumpay po kami, Panginoon. Salamat at amin pong pinasalamatan na ito'y aming matanggap dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. So dito po tayo mga kapatid sa pagpapatuloy po ng ating serye at ang purpose. Okay, bakit po pag-aralan natin yung Smyrna, kasaysayan na po yun. Ano? Nangyari na po yun. Ito po yung purpose natin. Ano? The message, itong mga mensahe mga kapatid, no? Ang mensahe sa iglesia ng Smyrna ay isang taimtim na paghikayat upang tiisin ang pagdurusa at manatiling tapat. Ang pag-aaral na ito ay may layunin. Ito po mga kapatid yung mga layunin, na kung saan ay dapat ito po ay maging bahagi po ng ating buhay, na kung saan ay nais ng Panginoon na ating pong maranasan ang tunay na tagumpay, na kung saan ito po yung mga bagay na nais ng Panginoon na atin pong maintindihan. Recognize the reality, no? Reality of suffering. Dapat po ating talagang malaman na ang mga pagsubok, ang mga suffering, pagtitiis, yan po ay kasama. Kasama at maging, kung po yan, maging kung sa dekorasyon pa ay palamuti, may itim, may pula, may minsan mga kapatid ay ayaw natin ang itim, Pero ang itim actually mga kapatid ay it's absorb all the letters o the colors. Kaya nga po naging itim siya. So yun po mga kapatid yung absorbent na nagbuo ng lahat ng mga kulay, So yun po yung mga kapatid, yung persecution is a part actually na kung saan reality po ito na nangyari because of sin na napumasok po sa sanglibutan. And then, atin pong kilalanin din, examinin natin yung salita ng ating Panginoon as encouragement to the faithful. Kung tayo po ay nagsasabi at nananampalataya, nagtitiwala na tayo mga tapat, then examine mo natin ang kasulatan, Tayo po ay mag-aral. Claim the promise of the crown of life for those who overcome. Kaya nga po ito po yung mga nais natin na pag-aralan po dito. Okay, dito po tayo ngayon sa Christ message to the Church of Smyrna. Dahil ito po ay kung ito po ay mga mensahe ni Kristo sa iglesia ng Smyrna, then tingnan po natin kung ito po ay makarelate tayo na ito ay kasama po sa ating pinapanalangin sa ating Panginoon. Okay? Sabi po rito sa Revelation chapter 2 verse 8 to 11, the second of the seven churches representing the persecuted Christian church. Itong iglesia na ito mga kapatid, katulad po kahapon, ang Efeso po ay nag-umpisa 31 AD at nagtapos po dyan sa 100. Okay? Yan pong ang unang siglo. Unang siglo po ng Christian era. Na kung saan ay we know that Christ has died 31 AD. At yun po ang pagtayo rin ng iglesia na kung saan Christian Church, Apostolic Church. Ito nga po yung Efeso. Efeso yung karanasan po nila na kung saan ay matatagpuan po na nandito ay nakasuffer po sila, nakaranas po sila ng persecution. At dito po sa ilang taon lang po to, 100 AD after death po ito ni Kristo hanggang 313. Okay, so ito po yung
existence of the Smyrna in history. Sa kasaysayan po mga kapatid. Ito po yung mga encouragement at mayroon din pong warning at may promise. So ito po ay makikita natin na there are encouragement that Christ has given for this church. I know your works. So God knows. Kaya nga po mayroon siyang 7 mata. No? Ito pong mababasa natin. Mayroon din po tayong pag-aaral sa serye natin. Pag-aaralan po natin yung significance of 7. Okay, bakit 7? 7 stars, 7 churches, 7 ano pa? 7 heads. Yun po yung ating mga mapag-aralan din po dito sa serye. So I know your works, tribulation and poverty, but you are rich. So ibig sabihin mga kapatid ay sa likod ng kanilang pag-suffer na kung saan ay mayroong tribulation na naranasan, may poverty, ngunit sa katotohanan mga kapatid sila ay rich. Ano po kaya ang mensaheng ito para sa atin din? The church endured great suffering but was rich in faith. Ayun po mga kapatid, rich pala sila sa faith. Ano? Dahil ano po nangyari dito? Maraming mga members sa iglesia at that time were martyred. Okay? Mayroon pong mga pinatay. Alam po natin mga kapatid na ito po yung kasagsagan ng pagpasok po ng Romano, no? Na kung saan ay there are martyrs na pinatay po, especially sa Rome, no? Sabi nga po rito yung warning po. Warning of coming persecution. Revelation chapter 2 verse 10. Do not fear any of those things which you are about to suffer. So mayroon pong karanasan yung Smyrna na ito po pala ay isang babala na pinagkaloob po sa iglesia ng Smyrna na kung saan ang Panginoong Yesus po ay nagpadala ng sulat sa pamagitan po ni John na kung saan si John po ay sumulat nito at directed to the angels of the churches. At yun na nga po ang kasama po dito sa sulat na ito, itong sinabi na, do not fear. Huwag kang magtakot. Huwag magulumihanan na ito ay sasabi o babala ng paparating na pag-uusig. So bago pa man ang pag-uusig mga kapatid ay nagkaroon na po ng babala na huwag kang matakot sa mga bagay na iyong titiisin. So yan po mga kapatid na kung saan ay mangyari po talaga na mayroong mangyayari na persecution, pag-uusig. Kaya nga po, sinulat po ito at ano po ang gagawin? The devil will what? Will throw some of them into prison to test them for 10 days, symbolizing 10 years of persecution. At kung ating pong maalala sa kasaysayan, ito po ay sa pangunguna po ng emperador na si Diocletian, na kung saan ay 10 years po yun. Tingnan po natin sa later mga kapatid. Ano? So ito po yung mga warning at mayroon pong counsel na sabi nga po, be faithful until death and I will give you the crown of life. So mga kapatid, ang tanong dito, yes, nangyari po na sila'y pinesecute at sila po'y namatay. So they were martyrs na kung saan ay magtatamo po ng korona ng buhay. Ngunit ito po ay bahagya na pinakilala at pinapahayag po na kung saan ang sino mang maging tapat sa Panginoon ay bibigyan po siya ng korona ng buhay. Alam niyo po mga kapatid sa Biblia, ang korona ay symbol of authority.
Itong mga tao sa karanasan po nila sa mga taga-Smyrna ay walang otoridad sa kanilang buhay. Bakit po? Dahil namatay po sila. Ngunit mayroon pong pag-asa na itong corona ay ibibigay sa kanila dahil si Kristo po ay nabuhay. So there is life after death. Yun po ang pinapayag po rito na mensahe. Ngunit ito mayroon din pong tinatawag natin na literal na aplikasyon. Dahil ang sino mang maging tapat hanggang sa wakas ay magtatamo po ng korona ng buhay that even death cannot overcome. Na hindi po sila makaranas ng kamatayan. So there is a connection as Seventh-day Adventist sa mensaheng ito. Na ang sino mang magtagumpay at magkaroon ng buhay na ayon po sa salita ng Panginoon ay hindi na makaranas ng kamatayan. So there will be a special company of people that will declare to the world that we have the authority of life, that even death has no power over us. Yun po mga kapatid ang napakagandang balita po rito. Sa mga taong nagnanais at maging kasama po sa pinili ng Panginoon, ay they have the authority over life, over death, mga kapatid, na hindi na po sila mamamatay. So there is an assurance that they have eternal life. Ang sabi po rito, sa promise to the overcomers, sa verse 11 po ng chapter 2, He who overcomes shall not be hurt by the second death. The faithful will receive eternal life and be saved from the everlasting destruction. So ito po ay napakagandang promise ng Panginoon na bagamat makaranas po sila ng kamatayan, they will be persecuted, they will be martyred, but yet they become faithful. Na kahit ano pa pong gawin ay nangyari po mga kapatid na may pag-asa. Alam po natin mga kapatid na yung unang martir sa mga Kristiyano. Okay? That was actually 34. So ito po ay hindi ibig sabihin mga kapatid na yung pagkaroon ng martir ay nag-umpisa lang sa panahon ng Smyrna. Kundi ito po ay nagkaroon na po sa panahon pa lang ng Ephesian Church, no? Sa panahon po na tinatag ang Kristyanismo ay nandun na po, mayroon na pong pinatay at yun po ay naging patotoo sa iba. Na nakita nilang si Stephen ay singing amid the trying of his life, na kung saan ay siya po ay binato hanggang mamatay. But siya po ay nanindigan at siya po ay naging matatag sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga po, yun po ay nagbibigay actually ng sweet-smelling myrrh. Kaya nga po itong Smyrna ay sweet-smelling, matamis. Dahil ito po ay nagbuhis sila ng kanilang buhay. Panindigan dahil matatag sila at yet, sabihin natin mga kapatid, they are poor. Sila po ay poor. Ngunit sabi nga po rito, you are rich dahil sa kanilang pananampalataya. Yun ang mas maganda mga kapatid, ano? Kahit mahirap lang ang buhay, kung mayaman naman tayo sa pananampalataya, God will supply us even until death, mga kapatid. There is still hope of eternal life, and that is more valuable than anything. Okay. Now, ito po yung mga mensahe na atin pong isa-isahin, na kung saan ay Christ introduction. These things say the first and the last, which was dead and is alive. Ito ay pauna
na mensahe po ng ating Panginoon na pinakilala niya po na mga kapatid na siya po ang una at siyang katapusan. Na kung saan ay kung mayroon mang kamatayan, binigyan na po ng pag-asa na magkaroon ng buhay. Okay? So Christ identified himself as eternal and the resurrected Lord. So there is an assurance na si Kristo nabuhay. Kung hindi po siya nabuhay, wala po tayong pag-asa. Kaya there is already an assurance that even death ay hindi po makapatigil ng pagkatapat or buhay na ipahayag po ng Diyos sa kanyang mga pinili, mga kapatid. So mayroong encouragement. He encouraged the suffering church by reminding them of his own victory over death. Yun po yung kanyang binanggit po dito sa kanyang introduction, na these things say the first and the last. Sino pong nagsasabi nito? Si Kristo, na siya pong una at ang katapusan. Kaya nga po may assurance yung mga taga-iglesia ng Smyrna, because Christ is the first and the last, and He is the resurrection. That even death, ay sabi nga po, kahit magkaroon man ng kamatayan, ay nandun pa rin ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Okay, now, ano pong commendation? Okay, pinakilala na po ng Panginoon ang kanyang sarili na siya po yung una at katapusan. At siya rin po ang buhay, na kung saan ay namatay nga po siya, pero nabuhay siya at may pag-asa po ang magpatuloy at maging tapat. At kahit mamatay, ay magkaroon ng pag-asa. So Christ's commendation, ano pong commendation niya? I know thy words and tribulation and poverty, but thou art rich. Bagamat nakaranas ka ng kahirapan, ang pagtsatsaga sa pagtatrabaho ay nandun talagang pinakita ni Kristo. Kilala ko kayo. Kilala nandiyan po tayo. Christ knew His people. Whatever things that we experience, God knows. Christ knows everything. Kaya nga po, sabi rito, as Smyrna faced severe persecution. Sila po ay nakakaranas ng napakatindi na persecution, na pag-uusig. Tribulation, kaguluhan. Ito po yung kanilang naranasan, mga kapatid, na ito ay pagsubok sa tunay na mga alagad ng Panginoon. Na despite their outward poverty, they were spiritual rich in faith. Na bagamat sa kanilang physical at panlabas na kalagayan, mga kapatid, ay nandoon yung kanilang kayamanan sa spiritual na bagay, mga kapatid. Na kung saan ang pagsubok ng pag-uusig ay dumarating sa bayan ng Diyos. Ito, mga kapatid, ay talagang tunay na nagaganap po kahit pa sa kasaysayan po. At ito po ay nais ng Panginoon na nais maranasan ng kanyang bayan, na ito ay magpapatatag actually sa kanila. Okay? At the blasphemy of those who claim to be Jews but were not refers to false brethren who oppose the true church. Makilala po talaga yung tunay at saka huwad. Kaya nga po, ang siyang magtitiis hanggang sa wakas, ang siyang maligtas. Ayon po sa Matthew, no? Ang karagdagan pa po rito, Christ warning of persecution. Yun na po yung sinabi doon. Fear none of those things which thou shalt suffer. Huwag tayong matatakot sa mga bagay na ating mararanasan. Behold, the devil shall cast some you into prison. Kaya nagkaroon po ng katuparan. Marami pong nabilanggo, marami pong
nakaranas po ng yung kapigatian, tribulation for 10 days. Ang 10 days na ito mga kapatid is actually years. 10 years. At sabi po raw, sabi nga po rito, be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Persecution would come, but Christ tells them not to fear. The 10 days represents a prophetic time period of persecution na nangyari po yan sa kasaysayan. So the call is to be faithful even unto death. Kaya marami po sa kanila sa kapanahon yon ang naging martir. Katulad, kasama na po dyan si Polycarp sa kasaysayan. Ito po yung nais ng Panginoon na may matanggap rin nila yung promise. Kasi sabi niya, he that overcometh shall not be hurt of the second death. Na kung saan ay ang maging tapat, may suffer in this life. Kaya nga po, nakakaranas po tayo ng hirap, mayroon po yung kaakibat na saya. Dahil sa likod po ng kadiliman, may liwanag na darating. So the crown of life is a promise of eternal victory, na ang kamatayan po ay hindi hadlang upang matamo po ang buhay na walang hanggan. Okay? Now, the prophetic significance. Ito po yung pagka-importante po ng Smyrna. Iglesia ng Smyrna. Sa history po, ito po ay 100 to 313 AD, the persecuted church. Kaya yan po ang naitala sa church history. Na kung saan ay, ito po ang Smyrna represent the early Christian church that endures severe persecution. Na sila po ay nagsasalarawan po ng pag-uusig ng tunay na mga alagad ng ating Panginoon, na kung saan ito nga po ay sa kapanahunan po ni Diocletian, Emperor. Ang Smyrna po ay kumakatawan sa sinaunang iglesia ng Kristiyano na dumanas ng matinding pag-uusig. Sinikap ng mga emperador ng Roma tulad ni Diocletian. Ayan. So ito po yung 10 days niya. 303 to 313. Tandaan po natin yung mga kapatid, dahil sa seven trumpets ay kasama rin po natin mapag-aralan yan, at ganoon din po sa seven seal. Okay? So atin po itong balikan pag makapag-aral na po tayo doon sa ating serye, especially po sa chapter 4, okay? Chapter 4 to 8, and then 9. 9 to 11 po yan. So yan po yung mga atin pong pag-aralan po yan isa-isa. No? So one by one, chapter by chapter, we will be dealing with that sa atin pong prophetic insights dito sa ating pag-aaral. So, ang nangyari po dito ay sinikap po ng mga emperador ng Roma, katulad po kay Diocletian, na lipulin, na ipatayin po yung mga Kristiyano. Ngunit ganun pa man ay hindi po natinag. Marami po ang pinatay bilang martir, kabilang po si Polycarp, ang obispo ng Smyrna. So siya po ang naging leader po doon, na kung saan ay napatay din po. Naging martir at that time. Ngunit nanindigan po siya at nagpatuloy, na kung saan ay siya po ay naging matatag sa kanyang pananampalataya. So the 10 days likely symbolize 10 years of intense persecution under Diocletian. So yan po mga kapatid yung mababasa natin sa kasaysayan. Now, tingnan naman po natin yung sinasabi po sa Espiritu ng Hula. Ano po ang karanasan ng Smyrna na may connection po sa atin bilang mga Seventh-day Adventists? Now, the test of true faith. Ano po test of true faith? Ayon po sa Prophets and Kings, page 257, it is during the time of trouble that the faith of the Lord's servants will be tested. They have
trusted in Him, and He will not forsake those who put their trust in Him. Kaya po, yun po yung koneksyon. Koneksyon natin dito sa kasaysayan po ng Iglesia ng Smyrna ay makaranas po tayo ng persecution. Pag-uusig. Kung naranasan po yan ng Smyrna noon, dapat po sa atin ngayon ay atin din pong mapanagumpayan. Kung ang mensahe po sa mga Tagay-Pesos ay tumalikod sila sa unang pag-ibig nila, ngayon po ay ganun din, ay babalik lang po tayo. We just remember how God leads us into the light, and we will go back doing things as we have started. Ganun po ang mga mensahe po rito sa mga iglesyang ito. May connection po sa atin sa huling mga araw na hindi lang po tayo nagbabasa ng babasa, kundi atin din pong sinusundan kung ano po ba ang mga leksyon. Because these churches na atin pong pinag-aralan has connection with those truly will be overcomers, na mapanagumpayan po nila ang lahat ng mga pagsubok doon sa mga churches na nakalipas. Yan po yung purpose niyan. Bakit po tayo ay nagpapatuloy at ito po ang nagpapakabanal o nagpapabanal sa kanyang bayan. Ayon po kay Jesus mismo. Sabi po ay sanctify them by the truth. Thy word is truth. Kaya ang pagpapabanal po mga kapatid ay sa pamagitan po ng salita. At yun po ang ating pinag-aralan sa ngayon. Okay? God allows trials to purify and strengthen His people. Yun po ang purpose. Yun po ang koneksyon na kung bakit sinulat at naging bahagi po ng Biblia ang Iglesia ng Smyrna. Na yan po ay isang pagpaalala na kung tayo po ay makaranas ng pag-uusig, alalahanin lang po natin ang Smyrna na sila nga po ay umabot kahit sa kanilang buhay ay kanilang inalay. Sa ngayon mga kapatid, hindi buhay, marami pong mga paghirap na kung sana'y hindi lamang emotional, kundi financial, at yung atin pong peace, ang ating kapayapaan na nawawala. Bagamat tayo nabubuhay, somewhat that we are walking as dead men. Dahil alam po natin mga kapatid, nandun po yung kaaway na nagnanais na tayo'y iligaw. Ngunit pasalamat po tayo mga kapatid because of the hope that God has given us na atin pong maranasan ang pag-purify, paglilis, pagdalisay sa pamagitan po ng mga pagsubok na dumarating sa atin. Ano pa po mga kapatid? Persecution is inevitable. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Na ang pag-uusig po, ito ay pagsubok, no? Pagsubok sa tunay na pananampalataya, pagiging alagad ng ating Panginoon. Ang pagdurusa po ay nagpapadalisay sa bayan ng Diyos. At ito nga po ay hindi maiwasan. Dahil ang nais ng Diyos na maging dalisay po tayo. Kaya ang persecution, ayon po dito sa Great Controversy, page 610, persecution in its varied forms, iba't ibang po yan. Iba't ibang forma. Maari sa tahanan tayo inuusig, maari doon sa ating mga trabaho, sa ating mga pakikitungo sa ating kapwa. So doon minsan mga kapatid ay mga forms of persecution na hindi ka nabigyan ng bahagi sa church. Yan po ay kabahagi po sa persecution. So, persecution in its varied forms is the development of a principle which will exist as long as Satan exists and Christianity has vital power. So habang si Satanas po ay nandito sa lupa, yan po ang sabi ng mga leaders natin noong 1888 message.
Ang sabi po nila, it is impossible for us to be perfect because Satan is here. Pero mga kapatid, ang mensahe po ng dalawa, si Jones and Wagoner, sabi nila, it's possible because Christ's righteousness will be ours. Ang kanyang katwiran ay magiging atin. But we need, mga kapatid, makaranas nito. We need to experience that struggle, na nandun po yung struggle, na kung saan ay magkaroon po tayong pagdapa, pero ang sabi po, bangon, not just continue on, na wag na po tayong just be reminded that Jesus has overcome everything and He is our righteousness. Siya po ang ating katwiran. Those who live godly will suffer persecution. Yan po yung prinsipyo po dito, no? Na ang mga makadiyos talaga ay talaga makaranas po yan ng persecution. Pero yan po ay pansamantala lamang, no? It's a part of our growing and it's a part of unique our character. Ano pang next po mga kapatid? A crown for the faithful. Mayroon pong corona. Corona para sa mga tapat. The cross of Christ will be lost sight of unless there is suffering for Christ's sake. Okay. So kaya nga po mga kapatid, itong cross ni Kristo, kanya pong naranasan ay mas sigit nga po sa atin dahil sinaktan po talaga siya na walang kasalanan. Sa atin po ay tayo makasalanan, tayo po ay gumawa ng pagkakamalit, pagkakasala, pero hindi tayo nakaranas ng katulad ng karanasan ng ating Panginoon. So the cross of Christ will be lost sight of unless there is suffering. Kaya doon po maranasan natin kung gaano masigit na nakaranas po si Kristo ng suffering, ng pagtitiis. The followers of Christ must bear the cross if they would wear the crown. Kung nais po natin na magkaroon po ng corona, ay makaranas po talaga tayo ng pag-uusig ng kabigatan ng cross na ating papasanin. No cross, no crown. Faithfulness in trials leads to eternal reward. Yan po ang ating malilearn dito sa Smyrna, mga kapatid. Ano naman po ang sinabi ng ating Panginoon sa pamagitan po ng kanyang tungkod? Okay? The shepherd's rod. The shepherd is what? John 10:11. Sino pong shepherd natin? Good shepherd is Jesus Christ. And He is now actually drawing His people closer to Him through the rod. Kaya nga po may prophecy, Micah chapter 6:9. Okay? Na kung saan ay sabi nga po doon, the Lord's quiet in the city, and the man of wisdom shall acknowledge Him, shall know Him. He reared the rod, and who hath appointed it. Kaya makilala mo mga kapatid kung sino po ang may dala ng rod na ito. Okay? Kung sino po ang may tungkod na ito pala po ay hindi lamang saganang tungkod, kundi ito po ay mensahe. Dahil hindi naman po maaari na sabihin mong, hear ye the rod, kung yan po ay literal na rod. Ano? So ito po ay nagsasaad o nagrepresenta ng voice ng Panginoon. Kasi sabi doon, the Lord's quiet in the city. So ang Panginoon ay humihiyaw, may mensahe sa iglesia. Mayroon po siyang ang mensahe ngayon sa ating iglesia, Seventh-day Adventist. Kaya nga po, ito po yung sabi niya. God's people will be tried. Ito po. God's people will have to pass through the trials similar to those faced by the early church. Those who are faithful will receive the crown of life. Kaya ang fulfillment po ng promise ng sinabi ng ating Panginoon na magtagumpay, ang sino mang magtagumpay ang magkaroon ng authority, the crown of life, na hindi na po sila makaranas ng kamatayan. And it is also
applied, mga kapatid, sa atin. Now we are striving with all the power that God has given us. True Christians will be persecuted. Ang tunay na mga Kristiyano ay uusigin. Ibig sabihin, mga kapatid, ang mga Kristiyano na hindi iniusig ay hindi tunay na Kristiyano. So yun po, mga kapatid. Kaya katotohanan na sinasabi po sa Espiritu ng Hula na every true reformer has been opposed. Ang tunay na mga reformador ang siyang talagang hinahadlangan. No? The message of the hour is always resisted by those unwilling to accept truth. Yan po ang katotohanan dito. Na standing for truth will always bring opposition. Kung tayo po ay talagang tumatayo sa katotohanan, ay talagang makaranas po tayo ng oposisyon. Ganon din po, mga kapatid. Kahit sa gobyerno nga po, may dinadala kang mensahe, ay talagang i-oppose ka. At dito, mga kapatid, ay ang tagumpay natin ay kay Kristo lamang. Victory through Christ. Sa pamagitan lamang po ni Kristo tayo nagtatagumpay. Okay? Wala po tayong kakayanan na managumpay dahil tayo po ay laman at ang laman po ay patuloy na nagkakamali. Maliban lamang that there is a power outside of us that will help us. Yan po yung imputation of God's power na we are justified. Na tayo po ay naringganap na para bagang di nagkasala. And we will be empowered by the Holy Spirit imparting the righteousness of Christ. Yan po yung pangalawang estado ng ating kaligtasan. At the third state of our salvation is glorification. Na tayo po ay pakabanalin. Tayo po ay makita sa atin yung luwalhati. Yan po yung fulfillment actually ng Revelation chapter 18, 1-4. Na during the loud cry, God's people will be what? Will be glorified. Because people will see the glory of Christ in them. Kaya nga po napakalaga na pag-aralan yung kingdom. The kingdom that will be established in these last days. Yan po yung Daniel chapter 2 verse 44. That in the days of these kings shall the God of heaven establish a kingdom that will never be destroyed. Mag-umpisa po yan dito sa lupa. Hindi na pagdating pa ni Kristo. No, it could not be. Because God's people will be victorious first on earth. To vindicate God's character. Paintulutan ba ng Panginoon, mga kapatid, na magpatuloy tayo ng ganito? No. He doesn't want it. Na He doesn't want that we continue on sinning. Once the fountain in Zechariah chapter 13, verse 1. Basahin niyo po, mga kapatid, Zechariah chapter 13, verse 1. In that day, there shall be a fountain open to the house of David. Kaya nga po tinawag siyang Davidian. Because they will be what David. They will be like David, mga kapatid. Sino po ba nga hindi nagnanais na like David? Like David is the apple of an eye of the Lord. Ano po ba yung apple of an eye of the Lord? Sentro ng paningin ng Diyos. Ibig sabihin, ang proteksyon ng Panginoon ay nandun. Dahil David, before he sit as the king of Israel, ano pong nangyari po, mga kapatid? Hindi pa po siya nakaupo na hari ng Israel. He was anointed. At gusto siyang patayin ni Saul. Ang tanong, lumaban po ba si David? May pagkakataon na pwede niyang patayin si Saul. Pero hindi niya ginawa, mga kapatid. He respected the anointed of the Lord. Kaya ganun din po ang sa atin. We need not fight against the ministers, against the pastors of the church. But we are helping them. Bakit po?
mayroon pong mga mensahe na hindi po nakaabot sa ating mga kapatiran sa iglesia. That's why in that day, there will be a fountain that will be open to the house of David. House of David, mga kapatid, ibig sabihin, kuha na po yan, purified. Purified people of God, dahil ang sinabi po sa talatang 8, versikulo 12. Dahil ang background po nitong chapter 13 ay nasa 12. Okay? Ang kanyang konteksto. Anong pong sinabi doon? Actually, umpisahan mo po yan sa kung atin pong basahin, ano? Para po maging klaro, ano? Na kung saan ay sinabi po sa banal na kasulatan na kung saan itong ating tagumpay ay matatamo lamang po natin Hello? Okay. Medyo nagkaroon po ng problema ang ating okay. Hello. Sige lang. Hello po. Marinig po Hello? ba ako dito sa isang gadget natin? Oo, Oo. Hello? naririnig. Ayan, Malinaw okay po. po. Okay. Okay. So dito po tayo ay nagpapatuloy po tayo dito sa ating pag-aaral. Nagkaroon po ng problema ang isang desktop natin. So dito po ako sa isa, no? So that we can continue on with our study, na kung saan ay sinabi nga po rito na kung saan ang pag-asa natin ay nasa ating Panginoon. Kung atin pong basahin dito sa Zechariah chapter 12, na kung saan ay sinabi po sa propesya na yung ating tagumpay ay matatamo lamang po natin. Hindi sa sarili nating kalakasan, kundi sa kalakasan po ng ating Panginoon. Na kung saan ay those people who will become victorious will be like David, even they are the weakest. No? Kahit sila pa po yung pinakamahina. Sabi po rito, Zechariah chapter 12. Okay. Chapter 12 verse 12 verse 8. Ito po yung sabi ng talata. Okay? Makikita po ba ako dyan, mga kapatid? Oo, Okay. po. So, dito po tayo, mga kapatid. Ito po yung sinasabi ng talata. Medyo nagka-pandito. Okay. Ito po ang sabi ng talata sa verse 8 ng Zechariah 12. In that day shall the Lord defend the inhabitants of Jerusalem, and he that is feeble among them at that day shall be as David. So ang sino man pinaka mahina sa kanila ay magiging katulad kay David. And the house of David, house of David ang pinag-usapan po natin, kasama na yung mga anak. Because ang pamilya po ay mayroong mga kapatid, magkakapatid. So the house of David will be what? Shall be as God, as the angel of the Lord before them. Ibig sabihin nito, mga kapatid, ang kaluwalhatian ng ating Diyos ay nasa kanya ng bayan. Okay? Ito po yung tinatawag natin na talagang purified church. Dahil ito rin po ang sinasaad dito sa verse 3. Balikan niyo po sa verse 3. Okay? Balikan ko po sa verse 3 ng Zechariah 12. Ito po yung hindi napapansin ng karamihan natin, mga kapatid, sa Seventh-day Adventist.
Na kung sana'y hindi po nila napansin na, ay nandito pala yan sa Biblia, sa prophecy, na dapat unawain na ang ating tagumpay ay nandun kay Kristo. Kasi when we receive, pag sinabing receive mga kapatid, tumanggap ka. Hindi po accept. Ang accept kasi parang ang connotation po nito ay ikaw ang gumawa. Pero pag sinabi nating receive, okay, tumanggap ka dahil binigay niya sa atin. Okay? Ito po yung sabi rito sa verse 3. And in that day will I make Jerusalem, okay, a burdensome stone for all people. All that burden themselves with it shall be cut in pieces, though all the people of the earth will be gathered together against it. So anong mangyayari mga kapatid? Ang kaharian ng Diyos ay kanyang itatayo bilang bato. Daniel 2, that the stone was cut out of the mountain. Kaya itong bato na singular, nasabi nila singular po doon, sabi niya singular na po yun eh. Kaya si Kristo po yun. Pero mga kapatid dito sa Zechariah chapter 12, singular naman po ito. Pero tinawag po siyang Jerusalem. Ibig sabihin that in that day will I make Jerusalem, bayan ng Diyos, a burdensome stone. So maging pabigat na bato sa ibang mga tao. For all people, sa lahat na tao nga po mga kapatid, for all people. And all that burden themselves with it shall be cut in pieces. Ang sino mang laban sa kanila ay hindi po magtagumpay dahil they will be cut in pieces. Yun din po ang nangyari sa Daniel 2. The stone smote the image. It actually land on the tumama po doon sa feet. Kaya nga po ang larawan po ay was break into pieces. At yan po mga kapatid, bagamat nakakaranas po ang bayan ng Diyos ng persecution, even in our time today, there will be persecution because we have a message. The message of the fourth angel. Dahil alam po natin bilang Seventh-day Adventist, we have the third angel's message. Pero mayroon pong another angel. According to early writings, sa Spirit of Prophecy po, 277, that there is another angel that will give force and power to the third angel's message, and it will swell into a loud cry. So yun po mga kapatid, yung fourth angel's message is the one that make the church glorified. That the glory of Christ's character will be upon His people. Na makita po mga kapatid na maging tagumpay po tayo. So God bless us as we continue to study, because tomorrow we will be studying about the Pergamos. Okay? The Pergamos, they have also challenges natin pong matunghayan na kahit sa ating kapanahunan ngayon, it extends to us as well. Na nangyari po yan sa kanila, okay, umpisa nung 313 mga kapatid, maalala ninyo na noong 321, okay, 321, sa pamagitan po ni Constantine the Great, ay nag-declare ng unang sandilo. Ayan po ang pagpag-aralan natin bukas. So, yun po yung kabahagi actually sa Pergamos, na kung saan ay yan po ay nasaklaw sa kasaysayan ng pagbago po. Ito rin po ang katumbas doon sa Daniel chapter 7, yung little horn. Kaya makakuan tayo mga kapatid, ma-integrate natin itong lahat ng mga katotohanan ito sa pamagitan po ng pag-aaral natin din dito sa Revelation, because it was revealed na kung saan ay may ipakita po sa kasaysayan
At ngayon po ay nagpapatuloy na maranasan po ng kanyang bayan ang tinatawag natin na challenges. Ano? Challenge po talaga yan. There is a challenge na kung saan ang ating pananampalataya ay masubukan. Okay, any reflection, any response po sa atin mga kapatid? Pakiulit, Brother Glenn po, sa asa tungo sa SOP mabasa? Yung Katong early writings, 277 po. early writings, 277. 77. Yeah, there is another angel that will give force and power to the third angel's message, and it will swell into a loud cry. Wala sa Revelation. Ang Revelation po, Revelation ay doon po sa Revelation chapter 18, 1 to 4, that the earth will be lightened with God's glory. Ay, okay. Yes po, connected po yan na during Okay. the loud cry ay there is another angel, itong mighty angel sa Revelation 18. Yun na po yung sinasabi doon. Na the mighty angel will give force and power to the third angel's message, and this is a repetition of the second angel's message. Ano po yung second angel's message? Alala niyo po yung second angel's message? Babylon is fallen, is fallen. Oo. A repetition. Ang repetition, kaya yung Revelation chapter 18, mayroon po doon na mensahe, come out of her, my people. Come out of her. Come out from Babylon. Dahil during that time, Babylon will fall again. Okay, sa ngayon po, we are in Assyrian period. Kaya mayroon po tayong pag-aaral Assyrian Confederacy. Okay. Nakuha niyo po. Bago po ng Babylonian, kasi ang Babylonian era po, sa panahon po ni Sennacherib, yun po yung Assyrian Confederacy, laban po sa mga Israelites ay 721 ay nangalat nga po yung 10 tribes, yung 2 tribes na tira. So, ang 2 tribes na ito sinalakay ng Babylonia. Okay? So, yun po yung mga kapatid, yung background, na kung atin pong natutunan ang history, ito po ay mangyayari in our time today. Mayroon pong Babylonia na uusigin yung iglesia. Pero at that time, mga kapatid, they cannot overcome because the 144,000 untouchable. They are the men wondered at. Zechariah chapter 3 verse 8 na sinabi po doon na they will be called men wondered at, nakahanga-hanga ng mga taong ito because they are the special people. They are the stone. Yung Zechariah chapter 12 verse 3. They are the burdensome stone na nagkaisa. They are called temple of God. Yan po yung kaharian ng Panginoon na tinayo niya. Alam niyo po mga kapatid, in these last days, there are struggles na mayroon pong papaplano din na magtatayo din po sila ng world order, na one world religion. Kaya nga po ito po yung magsalungat sa plano ng ating Panginoon. Ngunit hindi po sila magtagumpay because God's people will be prepared. And this message actually will prepare us. Okay? So, any more? Any reaction? Sister Susan? Ang tanong ko po ay yung tungkol po dun sa there are various form of yung pong mga persecution Varied forms. naganap po sa Smyrna noon 300 to 313 BC to 100 to 300 BC. Ngayon po ay ang tanong ko po doon ay kung nararanasan po ito ngayon, katulad po pupunta ka sa simbahan, hindi ka naman pinagsasalita, nakikinig ka lang, pero alam mo na ang teaching nila ay hindi yung dapat na ituro para mabuhay yung mananampalataya. Pagdating po ng panahon, nung sinasabi po ninyo ngayon, about po ron sa panahon po ng magkakaroon ng one world order, ay yun pong
yung pong mga pagsubok at pag-uusig sa panahon pong ito ay mas matindi pa dahil ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas, ay siyang Opo. maliligtas. Kaya ang ang pinakang tanong ko po doon ay ito po ay tumatalakay din sa end time itong iglesia ng Smyrna upang yung lahat na nagtagumpay at naging faithful ay maging ready at maging handa sa panahong ito. Kaya talaga po palang dapat na ito ituro sa sa loob ng simbahan ng SDA. Amen. Oo po. Kasi yung iba kasi they're expecting actually na magkaroon pa ng martyrs in these last days. Pero sa panahon yan, wala na po. Because Opo, they will wala be na po. victorious. Victorious na Opo. nga po eh. Mayroon na po silang corona ng buhay. Buhay. Opo. Oo, kasi ang test po sa atin ngayon ay yung ang counsel sa atin ay we buy gold tried in the Opo. fire, Amen. white raiment that we may be clothed, and Makapula. eyes that we may see. Yun lang po Amen. mga kapatid. Tatlo, opo. Tatlo. Na kung sana'y naranasan po natin, naalaala natin yung mga teaching sa mga 7 churches, sa ibang mga churches na yon. Ang Smyrna po ay be faithful until death. Pero dito mga kapatid ay nasa huli na po tayo. At ang sinabi lang po sa atin ay buy of me, gold tried in the fire. So ibig sabihin nito mga kapatid, magtiwala tayo sa Panginoon ng ating pananampalataya ay subukan. Kaya maging tapat ka. Maglilingkod ka ng tapat at masigasig. At kahit ang iyong pag-ibig ay subukan dahil may persecution. Ang persecution na ito ay hindi maghatid sa iyo ng kapahamakan. It will actually purify you. Yun po yung mensahe sa Smyrna, na it will purify you. So naka-learn na tayo ng lesson doon. Ngayon ay subukan ang ating pananampalataya, ang ating pag-ibig. At ang ating katwiran, yun po yung damit ni Kristo. Yan po yung cloth na kung saan ay white raiment ni Kristo na siya ang makita na sa atin. So, pag ma-purify po yung church, ay hindi na po yung sinful nature na nakikita, kundi divine nature ni Christ na sa atin na. Yun po yung glorification, sister. Ano? Yung 3 Amen. stages. Yung pangatlong stage po yan. Sa ngayon po ay nasa second stage tayo na we are still struggling. May conflict pa. Kaya dito po tayo ay nasusubukan. Kaya ang magpatuloy hanggang sa wakas ang siyang maliligtas during the glorification, na ang kaluwalhatian na po ni Kristo ang makita sa atin. Yan na po yung pagbuo niya ng House of David. Yung House of David, yun na po yung tinatarget na Davidian. Sa ngayon po, walang tunay na Davidian. It's just an association. Association po yan. Hindi ka makasabi na banal na yung mga tao dyan. Hindi po. Kahit Opo. dahil ang nagkaroon pa po ng struggle. Magkaroon pa po ng mga dyan, mga pagsubok. Mayroon pang inggit, mayroon pang mga anong nangyayari dyan, but we need not to stay that. Mga kapatid, maka-learn sana ng lesson ang nandito na sa association or the present truth na they are also tested sa kanilang pananampalataya at pag-ibig. Okay? Pero pa po, Brother Apo, Clint, sige po. yun pong katuwiran ni Kristo, yun po yung the message of the rod. Apo. Hindi po katuwiran natin ayon po sa sinabi Apo. kanina. Ngayon po, kung ito po yung ipinagkaloob ni Lord sa panahong ito doon sa mga nagnanais sumayo, ibig pong sabihin nyo na ipag-pray upang hindi matisod pagpunta roon ang mga naroroon. Bigyan ng Amen. Lord ng knowledge sa kasi siya po yung knowledge, siya yung karunungan. Hihingin tayong lahat ng karunungan sa Lord, talagang iiyak sa Panginoon na katuwiran niya ang makita para hindi po tayo makapagsalita ng mga salitang hindi na may mga guile, para makapasok po talaga tayo at tayo po'y magtitiis dahil marinig natin ang mga salita na hindi naman talaga
ipinakikita ang kapangyarihan at karunungan ni Lord Jesus at ng sarili ni Lord Jesus hindi mo makikita. Si Lord Jesus mismo hindi makita sa loob. Kaya yun po pala ay pray na tayo pong lahat ay lahat na nagnanais sa heart na magturo ay dapat ay talagang mangyari sa atin yung Ephesians 5 verse 27 po. Kaya salamat po dahil ang Smyrna ay tunay na may persecution pero nagtagumpay sila at sila nagkaroon ng crown of life. Salamat po sa Panginoon. Okay. Okay, so maraming salamat. Meron pa pong iba? Additional? Wala na? Okay, so we are happy to have you. Brother Marshall, mayroon po kayong sasabihin? Ang pagkaunawa ko kasi at saka experience ko doon sa persecution kasi nanggaling nga ako sa ibang klase ng na ang paniniwala nila ay yung Seventh-day Adventist ang mag-persecute sa kanila ay hindi ko parang umalis ako doon tapos bumalik ako sa Seventh-day Adventist at pinagtanggol ko yung aral ng Seventh-day Adventist na yung Babylon ay yung Roman Catholic. Church. They attack the church as Babylon. Yung Babylon ang Catholic na mag-persecute sa Seventh-day Adventist at nag-istibol yung kaya pinagtanggol ko yung aral namin ng STE na pag dumating yung mga offshoot na naniniwalang ma-persecute sila sa Seventh-day Adventist ay pinapaalis ko sila sa simbahan. O parang naging pulis ako na kahit ayaw din ng mga ibang membro yung aking ginagawa. Ngayon ang nadadagdag sa pag-unawa ko na parang totoo pala na may mangyayaring persecution nga talaga sa loob ng Seventh-day Adventist Church dahil sa stable na aral na hindi parang wala nang ibang persecution kundi yung alam nila lang ay yung gagawin ng Roman Catholic na siya ang Babylon at sila ay stable na isisip ng Panginoon. Ngayon parang totoo pala yung yung na paniniwala ng mga alam kong dating paniniwala ng mga offshoot na meron ngang kaguluhan yun ay persecution, ngayon ay purification na pag-alam ko na dito pala sa simbahan ng Seventh-day Adventist. Tama ba? Naguguluhan din ako, Pastor, kasi kaya hindi ko anong gusto kong tanungin dito at saka i-share dito. Tayo nakabalik. Okay. Sige, Pastor, pag tanungin ko na lang dito sa Sige, tuloy mo, Pastor. Yeah. Actually yung sorry, dali lang Okay, bumalik na po tayo dito sa okay. Inayos ko po yung isang kwa natin kasi dito may sound Oo. Yung karanasan niyo po ay pan po yon na talagang nangyari po yon sa iglesia na parang alam natin yung nagpe-persecute po yung nasa labas yung mga kapatid natin sa ibang mga sekta. Pero ganun pa man ay yun po yung we are growing in a truth that we know. Okay?
At sa ngayon po, mga kapatid, ay kung tayo po ay nakakarinig nitong mga present truth, we nagbabago na rin po yung ating pananaw, ano? Nagbabago po yung pananaw natin dahil ang atin pala pong mga kapatid mismo ang siyang mag-persecute sa atin. Dahil ganun din po actually ang nangyari noong Po. dati ay yung mga magulang ay Katoliko, yung mga protestante, silang nag-persecute sa atin. Ngayon na may bago kang present truth, dahil ang kaaway po ay nag-o-oppose, gagamitin niya po yung nandyan na sa church mismo na, hindi atin yan. Kaya they also persecute dahil ayaw nilang tanggapin. So there is a persecution because they don't accept the light na kinatid or mayroon pong tinatawag natin na progression, yung pag-progress po ng katotohanan, no? Ay kung nag-progress po ang katotohanan, you should not be left out. Ibig sabihin dapat hindi tayo maiwan. Dapat sasabay tayo sa progression of truth. Di po ba? Halimbawa ay ikaw po si Marshall. Ngayon, mabago ba yung pangalan mo kung nagbago yung pananaw mo? No, hindi ka nagbago. Hindi nagbago yung pangalan mo. Ikaw pa rin si Marshall. Pero tumaas lang ng konti dahil may natutunan ka. So there is a change of your reaction. Mayroong pagbabago sa iyong pananaw na ay mali palang ginawa ko noon. Ano? So there is a realization na kung ang ating palagay noon, sa ating estado noon, ang Babylonia ay yung nag-persecute sa atin. Okay. Sa ngayon po mga kapatid, kung may present truth ka na natanggap at ang church ay hindi magtanggap sa present truth, i-persecute ka nila. So ngayon, ang iyong pananaw ay nag-iba na rin. Bakit po? Dahil sinundan mo ang katotohanan. Dahil ito ang magpapabanal sa iyo. Ngayon, ang persecution darating sa iyo. Paano ang iyong panindigan? Paano ang iyong pananampalataya? Kaya i-test po yung pananampalataya mo sa bago ngayon. Nakuha niyo po? Na yung persecution actually, ang magpapatibay sa iyo na subukin yan kung tama ba yung paniniwala mo. Kung nakatayo ka ba sa tama. Magkaroon lamang yan ng matibay kung na-establish ka doon sa pinaniwalaan mo. Kung mali talaga yung pinaniwalaan mo, ay talagang hindi tatayo yan. Pero kung tama at nakita at mabasa na iyong pinag-aralan, and God helps you to know the truth because you cannot actually understand everything. But faith, binigay ng Panginoon sa iyo na bakit kaya parang inuudyukan talaga ako. Sabi ni Brother Marshall, bakit kaya na parang ayaw ko pero nandito ako. Di po ba? Di po ba? Na parang ayaw mo kasi baka mayroon kang ba yung pag-aalinlangan. Pero bakit parang nandito yung puso ko? Parang ito yung udyok ng Banal na Espiritu sa akin na itong tama. Bakit hindi tinuturo ito sa iglesia? Bakit ganito? So there are questions na ito po ay nagpapatatag sa iyo na tama ito. At madagdagan pa po yan ng mga karanasan mo na maranasan mo yung yung mga pagbabago sa iyong buhay. Nagbago yung galing mo, nagbago yung pananaw mo, nagbago yung lahat ng kwan mo. Kasi yun po yung na-develop ka. Nag-grow ikaw sa iyong relasyon kay Kristo. Okay? Amen po. Amen. Yung persecution pala na dati kong alam kong Roman Catholic lang ang gagawa sa Seventh-day Adventist. Ngayon, nadagdagan nga na Lalong perfection magiging yung purification magiging persecution hindi lang sa Catholic pero mismo talaga sa mga kaibigan mo at saka may kamimbro, pastor.
Amen po, Opo. Pastor. Amen. Yun po yung pagdadalisay ng Panginoon. Katulad po sa pagmina mo po, mayroon pong munang hugasan mo, tsap-tsapan mo pa, ipalis mo pa siya. So may mga proseso po yan. Hindi po siya basta-basta yung purification. At magkwari ka po, ay pag nakita mo na may detector ka, di po ba? Tapos isaliksikin mo yun. Hanapin mo kung saan yun. Hukayin mo pa. Pagkakita mo ng kuha na yun, ay hindi kagad yun na yun, kundi lilinisin pa yan. So there are process na talagang makita mo na ito'y nakwari na. Yun din po ang ating kalagayan ngayon spiritual, na pinapakinang po tayo ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga pagsubok, yung pagsapsap. Katulad po ng kawayan, di po ba? Yung kawayan ay may mga tinik yan. Anong gagawin doon? Talagang ikunin yan, sapsapan yan. Tapos yung para magamit po siya, ay biakin po talaga yan. Tapos kung gusto mo magamit yung buong kawayan, talagang sutsuton mo yun at tanggalin yung nasa loob niya para magamit po siya. Yun ang ibig sabihin na talagang i-purify ka, ilinis ka para magamit ka ng Panginoon. Yan po yung ibig sabihin ng sanctification. Ang sanctification po nanggaling sa word na kung saan ay may kahulugan po na set apart. Set apart for purpose. Parang inihiwalay ka para sa isang layunin. Ibig sabihin, yan po yung sanctification. May purpose ang Panginoon bakit iniba ka o siniperate ka. Yan po yung sanctification. Okay? Thank you. Sana maalis nga yung tinik ko at saka hindi lang tinik ang nasa akin, parang grasa. Oh, Rin ng Diyos, napapinakikita niya sa bawat isang kalagayan ng kanyang laman ng flesh na ayos po ni Lord. Thank you po sa Thank you, thank you. Okay. So maraming salamat po. Then exceed tayo sa panahon. Sorry po talaga. Talagang napakaganda po ng ating talakayan. At salamat po sa ating mga taga-subaybay po sa Facebook. Bagamat nagkaroon pong interruption, ay bumalik na po tayo dito sa siguro nagkaroon lang ng problema sa sistema. Okay? So tayo po ay manalangin sa ating pagtapos. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay lubos na nagpapasalamat na kayo po ang siyang Diyos na amin pong pinibigyan ng papurit pasasalamat sa lahat ng kabutihan po ninyong pinamala sa aming personal, sa aming mga buhay. Tulungan nawa ang bawat isa, Panginoon, na kami po ay maging kaaya-aya po sa inyo at ang aming buhay ay mabago sa pamagitan po ng mga pagsubok, mga hamon sa buhay, na kung paano po namin harapin ang mga problema, ang paghiwalay, ang mga kasakitan na nangyari po sa nakaraan, ay tulungan nawa kami, Panginoon, na kayo po ang siyang makita sa aming mga buhay upang mapanumbalik po ang kapayapaan ng pamilya, kapayapaan ng relasyon ng bawat isa, na magkaroon po ng respeto at paggalang sa bawat isa, na ito pong mangyari lamang kung kayo po ang siyang manahan sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, at amin pong tanggapin ang biyaya ninyo, kapatawaran at kalakasan dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po. God bless. God bless po. Salamat po. And God bless. Okay, see you tomorrow. Bye. Okay, Bye po. Thank you po. bye. Bye.